Sumainyo ang Panginoon. Ngayon po ay ang pagbati ng Anghel Gabriel kay Maria o ang pagpapahayag kay Maria na siya ay magdadalang tao lalang ng Espiritu Santo. Ito po ay isa sa mga misteryo ng tuwang na ating pinagninilayan sa banal na rosaryo. So bahagi ho, so kung tutusin po, ito ay siyang na buwan bago ipanganak si Jesus. So kung tingnan po natin ay March 25. Kaya din po yung kapistahan ng mahal na Belen ng Anunsasyon. Ano? So, mahal na Belen ng pagpapahayag, pinahayagan ng Anghel Gabriel. So, bahagi yun, no? Yung pagpapahayag. At ano yung ipinahayag? Ang magandang balita. Ang magandang balita. Well, bahagi yun na napakagandang balita ito sapagkat ito yung hinihintay ng bayang Israel. Sapagkat kung inyong maaalala sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Akas, anong sinabi rito? Ito yung isang tanda ang nadarating ang Mesiyas na ipinamanig ng Diyos kay Akas, kay Haring Akas. Sino ba si Akas? Siya po'y hari ng Israel noong kapanahunan na yon. So, ang Diyos na nagbigay ng tanda at yung tanda na yun ay manganganak ng isang dalaga at ang kanya ipanganganak ay tatawagin Emmanuel, ang Diyos na sumasahati. Kasama natin ang Diyos. Kaya nga isang kagalakan, kasi yung balita na ito isang kagalakan, gawa ng katuparan na nabanggit na pangako ng Diyos sa kanyang bayang Israel na ipinahayag kay Maria. Kaya yun nawa yung maging una nating pag-inilay, yung magandang balita. Maging katulad tayo ng Anghel Gabriel na nagdadala ng magandang balita. Kaya tayo ay pinagbabawalan ng simbahan na magtismis kasi bakit? Kalimitan ng dinadala natin ay masamang balita. So bahagi kalimitan ng chismis ay masamang balita. Kaya sabi nga, kung yan ay mabuting balita, walang bibili niyan. Kalimitan ang ating ipinamamanig ay yung kasiraan ng ibang tao. So, mayroon din namang ibang balita, kaya lang, kuminsan natatabunan nyo ng masamang balita, mas nagiging maganda sa pandinig ng tao ang masamang balita. Kaya yung hamon na pinamamanig ng pong may kapal ay mabuting balita. Ang dala-dala nawa natin ay mabuting balita. So, paano yun? Kung ang dala natin ay masamang balita, huwag yun niyang ipamalita. Yung mabuting balita lamang ang inyong ipamamalita. Kaya nga sabi ang kumisan, Father, ano bang ibabalita ko? Kaya lang naman nakikinig yung ibang tao kasi gawa ng masamang balita. Kalimitan sinasabi ko,
kapag bahagi ho. Kasi pastime natin mga Pilipino yun, no? Sabi ko kung sakaling mang ikaw, kung minsan sinasabi, Father, nasa bahay lang ako pupunta yung kapitbahay ko para datnan ako ng balita, makipagtismisan, anong gagawin ko? Ay sabi ko, ibig sabihin pagkatapos ng nabanggit na balitaan, ay dapat makita mo yan. Ano natutunan mo doon? May natutunan ka ba doon? Kapag wala, sayang yung panahon. Kaya dapat itatanong mo, anong lesson ang matutunan mo doon? Kasi dapat maghahanap ka ng magandang balita. Kinakailangan makita mo kung anong maganda doon sa balita. Or else, sayang na yung panahon. At ano pa? Kaya kung minsan yung iba, nagtataka, bakit sila hirap na hirap sa buhay? Wala ka nang ginawa kundi pakinggan mo yung negativity. Masamang balita no? Kakaakala natin, walang epekto sa atin. May epekto yan sa inyo. Kapag inyong pinapakinggan na lamang ay masamang balita, ay nako. Mapakinggan nyo lang halimbawa, kahit na sa kapitbahay nyo, walang iba kundi yung magmumura yung kapitbahay ninyo, mainis kayo. Mai-stress kayo. Kaya, doon pa lamang, ay sasalain nyo na. Kasi, kapag hindi nyo sinalayan, may epekto yan. May epekto yan sa inyong sarili. Kaya sabi mo kapag hindi nyo maiwasan, dapat hanapin ninyo, asan doon yung mabuting balita? May natutunan ba ako doon sa binalita sa akin? Kasi kung walang natutunan, walang mangyayari. Pangalawa, wag mo nang ibalita sa iba. Lalong-lalo na kapag wala maliwanag na pamantayan. Kapag walang maliwanag na pamantayan. Ano lang yung minsan naging pamantayan? Sabi nila. Sabi lang nila. Widespread ang isang balita na hindi mo alam kung totoo. Bahagi ho. Huwag na yan ang ibalita mo. Padre, na ang pag-uusapan namin ng aming barkada, ng aming kapitbahay. Marami. Yung problema na hinaharap niyo pareho. Pwede niyong pag-usapan kung halimbawa ay ano pang pwede ninyong gawin. Hindi kaya pwede niyong pag-usapan na paano pa kayo matututo. Halimbawa sa paghahalaman, pag-usapan ninyo kung ano yung mga kung tawagin natin ay best practices ng paghahalaman kasi kalimitan kayo naghahalaman. Ano yung mga do's and don'ts? Doon kayo magbalita, mas magandang gawin ito. Subukan mo kasi nasubukan ko na yan. And then baka maliwanag na makita natin, doon mo kasi masasala. Kung minsan yung magandang halimbawa at kung paano yung tunay na mga pamamaraan. Halimbawa ho sa pagkahalaman. Doon, yun ay produktibo kayo. Kaysa pag-usapan mo yung buhay ng inyong kapitbahay na hindi mo naman alam ang punot dulo, na hindi mo naman alam kung totoo o hindi. Pwede niyong pag-usapan yung mga bagay na higit ninyong papakinabangan. Pero yun, do not take bad news. Sapagkat maapektuhan kayo. Sigurado yun. Bahagi yun. At huwag nyo ipamahagi sa iba ang masamang balita.
Kung mabuting balita, ay di. At kung nakita ninyo, ang tunay na mabuting balita ay yung talagang totoo. No? Totoo. At makatutulong. Bakit ito? Para saan bagaya ang kaalaman natin? Hindi lang para malaman natin na ang taong ito'y mayaman. Ngunit para tulungan tayo na kumilos. Halimbawa, ang taong ito'y mayaman at magaling sa paghahalaman, pwede siguro kung magtanong doon. So, ibig sabihin, may gagawin kang action. Anong gagawin mong action? Magtatanong ako doon kasi may alam yun. Kasi doon sa yumaman. No? So, ibig sabihin, huwag natin kalimutan na yung balita ay hindi lamang para mapakinggan natin. Yung balita ay rin para tulungan tayo. No? At para sa balita na ito na magdulot ng kasiyahan kay Maria na rin sa kanya, maging kabahagi siya ng pagliligtas ng Diyos. Bakit? Ipanganganak niya ang tagapagligtas ng sanlibutan. So yun po yung una. Maging mabuting balita at ang tumanggap ng mabuting balita. Pangalawa, ay yung pagtanggap ng mabuting balita rin, sana ay puno ng kababaan ng kalooban. Sana ito ay magdulot. Kaya katulad ni Maria, yung sabi ni Maria, ay puno ng kababaan ng kalooban. No? Alam niyo kung minsan kapag nagbabalitaan tayo, payabangan tayo, no? Mas magaling dyan ang lolo ko. No? Mas magaling dyan ang tatay ko. No? Mas mayaman kami dyan. Hindi no? Kasi hindi naman payabangan yan no? Walang mananalo sa kayabangan. Kababaan ng kalooban. Kinakailangan natin yung kababaan ng kalooban sapagkat yun ang magpapalibago sa atin sa tunay na pagkilos para sa pagunlad, partikular sa bahagi na ito sa pagliligtas ng Diyos na dala-dala ni Maria na later on ay magdudulot ng kasiyahan sa susunod na mga araw. Alam niyo, yung kasiyahan ay dudulot kay Juan Bautista at kina Elizabeth at Zacarias. Pero yun naman yung makita ko natin. No? May ang pagtanggap ng mabuting balita ay alin, puno ng kababaan ng kalooban. Hindi dapat tayo pinayayabang. Kaya, yung mga mahigit na may alam, yung mas maraming nakakaalam ng magandang balita, ay yun ay inilalagay nila sa maliwanag ng pagkilos. At siguradong alin, magagawa lamang nila yun kapag sila ay puno ng kababaan ng kalooban. Kaya nga yung ibang-iba, maraming alam, pero walang nagagawa. Bakit? Hanggang yabang na lang. Hindi ganoon yung pagkilos ng Diyos. Kinakailangan tanggapin natin ang mga magandang balita na may kababaan ng kalooban. Ito ang dalawang ito. Maging pagtanggap at pagdala ng mabuting balita at tanggapin natin ang mabuting balita na ito na puno ng kababaan